magbasa sa talatang 18 sa pagkakasalin po sa wikang Ingles. And the disciples of John and of the Pharisees used to fast, and they come and say unto him, Why do the disciples of Jesus and of the Pharisees fast? Why do the disciples of John rather and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not? And Jesus said unto them, Can the children of the bride chamber fast, while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. Verse 21, No man also seweth a piece of new cloth on an old garment, else the new piece that filled it up taketh away from the old, and the rent is made worse. And no man putteth new wine into old bottles, else the new wine that bursts the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will be marred. But new wine must be put into new bottles. May the Lord guide us as we study this. Maganda pong balikan yung pinaka-konteksto nitong ating passage na binasa. Katatapos pa lang po ng pagdiriwang ni Levi na kilala rin natin sa pangalang Mateo. Sa kanilang tahanan, marami ang sumunod sa Panginoon, marami ang nakakilala sa Panginoon. Una, dahil sa patotoo ng pagbabago sa buhay ni Levi, at siyempre, yung mismong pagpapahayag ng ating Panginoon ng mga salita at yung pagpapahayag ng ating Panginoon ng kanyang sarili. Sa pangyayaring ito, basahin po natin sa talatang 16, And when the scribes, ito yung context, And when the scribes and the Pharisees saw him eat with the publicans and sinners, ito ay sa tahanan ni Levi or Levi, they said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with the publicans and sinners? When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Ang tanong nila sa ating Panginoong Hesukristo, papaano na nagagawa mong kumain kasama ng mga makasalanan? Yun yung katanungan na pinanggalingan natin bago tayo nakarating dito. At sa mga talata naman nating kababasa pa lang, merong karagdagang katanungan na para bagang itinatanong nila, papaano ka ba magiging banal? Papaano ka ba magiging matuwid at lumakad ng matuwid kung hindi ka nag-aayuno? So yun yung dalawang katanungan na magkasunod na ibinato sa kanya ng mga Pariseo at ng mga relihiyoso sa panahon niya. Bakit ka kumakain kasama ng mga alam naman naming masama? Alam naman naming mga makasalanan, mga patapon sa lipunan. At lalo naman kaming nagtitibay sa paniniwalang talagang ikaw ay hindi matuwid na guro sapagkat hindi namin nakikita sa iyo ang palatandaan ng kabanalan pagkat hindi ka nag-aayuno. Alam niyo, parang sinasabi ng mga Pariseo sa ating Panginoong Hesukristo,
dahil katatapos niya palang masiyahan sa masarap na kainan eh. At yan ay inugali ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi niyo po ba napansin? Ng ating Panginoon ay nagpaparoot pa rito at siya ay bahagi ng maraming mga okasyon. Bagay na lalong ikinagagalit at ikinayayamot ng mga relihiyoso sa panahon niya. Kumakalam ang aming sikmura, sumasakit ang aming sikmura sa kaaayuno. Binubukod namin ang aming sarili upang manatiling banal at matuwid sa mata ng Diyos. Tapos ikaw, magpapakilala kang ikaw ang guro galing sa Panginoon, samantalang ang iyong lakad at pamumuhay ay taliwas sa kabanalan. Parang sinasabi nila kung papaanong tayo may mga pagkakataon na nakasubo na ng pagkain at saka tayo sasabihan ng anak natin, Daddy, hindi ka pala nanalangin. Ang hirap-hirap manalangin habang puno ang iyong bibig ng pagkain. Parang ganun ang nire-require ng mga relihiyosong taong ito sa ating Panginoon. Nagpapakabusog ka. Dapat nag-aayuno ka. Yan ang palatandaan ng kabanalan. In one sense, parang ito ay public relations effort on the part of the Pharisees and the religious sa panahon niya. Parang ang sinasabi, dapat nating maiintindihan yung konteksto. They were losing influence over many people during the time of our Lord Jesus Christ. Slowly but surely, the Lord Jesus Christ was gaining respect and credential from the people around them. Nagpapagaling siya, nagpapalaya siya ng demonyo, nagsasalita siya ng tila baga may kapangyarihan, hindi kagaya ng mga eskriba. Gustong bumawi ng mga relihiyoso sa panahon niya. Parang sinasabi nila, kami ay nag-aayuno, kami ang committed sa Diyos. Kami ang talagang nakatalaga sa Diyos. Samantalang yang Jesucristong yan, nagpapakabusog lang yan. Walang ginawa yan, kundi kumain sa iba't ibang mga okasyon, kasama pa ng mga masasama at mga itinatakwil ng lipunan. Kaya kami ang iboto nyo. Something like that. Now, pagdating doon sa talatang 18, nakita na natin yung context. Basahin natin muli yung talatang 18. And the disciples of John and of the Pharisees, kapansin-pansin nyo, sapagkat dapat hindi yun ang dalawang magkasama eh. Mga alagad ni Juan Bautista, pagkatapos mga Pariseo. Pero ang dalawang magkaibang alagad na ito, nagkasundo sa isang bagay. Ang questionin ang uri ng pamumuhay ni Jesucristo at ng kanyang mga alagad. Parang isa yata yun sa makikita nating madalas na nangyayari sa ating Panginoong Jesucristo, hindi ba? Maraming mga magkakaaway nagiging magkakaibigan dahil sa kanya, sa kagustuhang tuligsain siya, labanan siya, ay nagkasundo si Pilato at si Herodes. At sa pagkakataon namang ito, wala tayong kompletong detalye. Pwede nating sasabihin na iba ang motibasyon ng mga Pariseo, napakalamang naman, na iba rin ang motibasyon ng mga alagad ni Juan Bautista. Bakit nila tinatanong, bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo? Maaaring nung panahon na yon, kagaya ng isang komentaryong nabasa ko, maaaring yun yung panahon na si Juan Bautista ay nakakulong at naghihintay ng kanyang kamatayan, kaya ang mga alagad ni Juan Bautista ay nag-aayuno. Ano man po ang dahilan, isa lang ang klaro, nag-aayuno kami, bakit hindi kayo? Yun yung
malamang na katanungan na gusto nilang idiin. Now, medyo misleading yon dahil alam naman natin na ang ating Panginoong Hesukristo sa maraming pagkakataon ay nag-aayuno. Isang tala niyan ay nasa Lucas Kabanatang 4, ang talata ay 2. Hindi siya kontra, hindi siya laban sa pag-aayuno. Ang kailangan mo lang gagawin ay pumunta ka sa Mateo Kabanatang 6 at doon nagtuturot, nagpapaalala pa nga siya, kapag kayo'y nag-aayuno, merong mga certain ways and certain points that you need to remember. Isa doon, huwag mong ipagsabi, huwag mong ipaalam sa lahat na ikaw ay nag-aayuno, umastang kang para bagang ikaw ay hindi nag-aayuno, bagamat ikaw ay nag-aayuno sa iyong kalooban. Hindi masama ang pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay nasa maraming anyo. Ang karaniwan ay ang pag-iwas sa pagkain. Ngunit, maaari rin ang pag-aayuno sa internet, ang pag-aayuno sa pagpunta sa iba't ibang mga lugar, ang pag-aayuno sa lakad ng barkada. Maraming iba't ibang uri ng pag-aayuno. Sabi ni John Piper, fasting is a hunger of a homesickness for God. Ang pag-aayuno ay ang pagkadama ng pagkagutom at homesickness sa ating Panginoon. You would want to spend more time with Him. You would want to fellowship more with Him. Kami, every time na maraming activity sa paaralan, hindi man lang ako nakabuo ng isang araw, kailangan na naman akong bumalik sa paaralan. There is a homesickness. Sapagkat alam mo kung saan ang iyong tahanan, alam mo kung saan ikaw ay kinakalinga, minamahal. You know, there is such a fellowship na hindi mo pwede ipagpalit sa iba. Yun ang ipinapaalala sa atin tuwing tayo ay nag-aayuno. Binibitawan mo ang ibang mga bagay at dinidisiplina mo ang sarili mo na iukol ng buong buo ang iyong enerhiya, ang iyong lakas, ang iyong oras, ang iyong pansin sa paghahanap sa ating Panginoon. Hindi kailanman masama ang pag-aayuno. Hindi laban ang ating Panginoong Hesukristo sa pag-aayuno. Laban siya sa pag-aayuno ng merong maling motibasyon. Laban siya sa pag-aayuno na merong maling dahilan. Hindi nag-aayuno dapat ang tao para pasikatan ang ibang tao. Hindi nag-aayuno dapat ang tao para kunin ang pabor ng Diyos, upang umani ng pabor sa Diyos. You see, yun ang mga maling dahilan. Ang isa pang maling dahilan ay yung mag-ayuno ka habang araw ng iyong kasal. Sapagkat yun yung konteksto nito. Nasa gitna, Preacher Joel, ng paghahanda at sasabihin mo, I am on a diet. Mali yung konteksto, mali yung panahon. Hindi masama ang mag-ayuno, ngunit dapat tama ang dahilan. Obvious naman yung dahilan ng mga Pariseo kung bakit nila kino-question ang ating Panginoong Hesukristo. Parang sinasabi nila, papaano kang magiging malapit sa Diyos kung wala kang ginawa kundi kumain kasama ng mga taong yan. Meron po tayong problema sa ating ideya ng lakad pananampalataya.
hindi kinakailangan na ang buhay pananampalataya ay hindi maging enjoyable para mo matawag na ito'y matuwid at banal. Hindi gayon ang ipinakita sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi kung malamlam ang mukha, ikaw ay mas banal kaysa palahalakhak. Sister Evelyn, maling pag-iisip na ako, na Pino ang banal kaysa sa kanya. Hindi gayon ang pagtuturo na ipinauunawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. In fact, yun yung ipinakikita sa atin kung ating babalikan. Sabi po ng talata, sa talatang 11, and Jesus said unto them, can the children of the bride chamber fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. Bakit ka mag-aayuno kung kasama mo sa piging ang iyong Diyos? Kung masarap ang iyong ulayaw sa Diyos, ang pag-aayuno ay ang pagpapaalala sa iyo, kailangan ko ang Diyos. Sa panahon ng aking pagsubok, sa panahon ng aking pagbabalik loob sa Kanya, nag-aayuno ko dahil nakakalimutan ko. Meron akong tendensiya na makalimutan kung sinong pinagmumula ng lahat. Ngunit kung hindi gayon ang iyong kalagayan, kung may masaya kang pakikipag-ulayaw sa Diyos, lumabas ka, ipakita mo na ang Diyos mo ay nagbigay sa iyo ng kakaibang kagalakan. Sa panahon ng kasal, yun ang sinasabi ng ating Panginoon. At tayo ay kasal sa Kanya. Tayo, siya, ang ating asawa sa kalagayang espiritual. Tayo, ang Kanyang kasintahang babae bilang iglesia. At sa panahon ng kasal, nandoon ang paghahalakhakan. Sa panahon ng kasal, nandoon ang pagtutugtugan. Sa panahon ng kasal, nandoon ang pagkakainan, pagsasayawan. Nandoon ang pagkukuntakan. Sa panahon ng kasal, tayo ay nagdiriwang. Ating ipinagpapasalamat sa Diyos ang dakilang araw na yaon. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano dapat sumalamin sa kagalakang meron tayo na dati kaaway ng Diyos, ngayon ay naging kaibigan ng Diyos. Oo, naging asawa ng Diyos. Siya ay hindi nagdalawang isip na magkaroon ng kaugnayan sa atin. Ano ang dahilan para hindi tayo magalak sa ganong kalagayan? Hindi panahon ng pagluluksa ang panahong masarap ang kaugnayan mo sa Diyos. Hindi panahon ng pagluluksa ang panahong masarap ang pakikipag-usap mo sa Diyos. Kung nagtutumalon ang mga katotohanan mula sa Kanyang salita, hindi kailangang maglamlam ang aking mukha. Ako ay magagalak. Ako ay magsasabi sa lahat. Ang Diyos ko ay buhay. Ang Diyos ko ay tunay. Nagsisilbi itong gasolina sa bawat araw ng aking buhay. At doon papasok, mga kapatid, yung susunod na sentido. Kung ang larawan na ibinigay ay larawan ng pag-aasawa, gayon tayo sa Diyos. Hinihingi nito ang lahat-lahat sa atin. Hindi uubra na ang asawa natin, halimbawa, sa laman, ay ituturing nating sekretarya, tagalista ng lahat ng mga dapat kung maalala,
taga-type ng mga sulat na kailangang ipadala. Hindi gayon. It requires a total commitment on the part of the wife and on the part of the husband. Ibibigay mo ang lahat-lahat sa iyo. Hindi mo uubrang sasabihin, halimbawa, sa kasintahan mong babae, kung ikaw ay kasintahang lalaki, kailangan ba talaga na tayo ay nagkukwentuhan? Hindi ba pwedeng konti-konting text-text lang, tapos tuloy na tayo sa kanya-kanya nating buhay? Hindi po. Nagre-require siya ng buong commitment, ng lahat ng oras mo, ng lahat ng lakas mo. Ganun po ba ang ating kaugnayan sa ating Panginoon? Ganun po ba natin tinatanaw ang ating kaugnayan sa Kanya? At nagdadala ito ng malalim na kagalakan. Kagalakang hindi kayang ibigay ng sino man. You know, ang gandang-gandang another wedding instance sa banal na kasulatan ay pamilyar kayo, yung John chapter 2. Hindi ba? Yung wedding at Cana. Dumating ang ating Panginoon sa panahon na wala ng alak. Yung alak ay kumakatawan sa Biblia, ang alak ay kumakatawan sa nagbibigay sa atin ng galak. Yon ang dala ng alak, nauubusan ng pinanggagalingan ng galak. At yun ang larawan ng bawat isa sa atin. Bago dumating ang Panginoon sa buhay natin, bago siya nagpakilala that I am your bride, that I am your groom, yes, I am your husband, tayo ay nakukontento sa mga bagay na pwedeng ibigay ng mga tao at pangyayari sa paligid natin. Ang kalungkutan natin, nauubos yung galak. Naalala po ninyo nung araw na kayo ay magtapos sa inyong pag-aaral, napakasarap magsuot ng toga. Napakasarap na tumanggap ng mga pagkakamusta at pagbati. Higit sa lahat, napakasarap tumanggap ng maraming regalo. Kahong-kahon na walang laman. Naalala nyo nung panahon natin, Sister Susan, nung tayo ang nag-graduate ng high school, uso ang maraming regalo, kahong binabalutan ng walang kasing ganda, walang laman, yabang lang ng magulang, na yung kanyang anak pag-uwi, ang daming dalang kahon. Amen? Walang laman. Yun ay magandang ilustrasyon ng buhay natin ng hiwalay sa ating Panginoon. Sa sandaling galak, hanggang sa makita mong walang laman ang regalong iyong binubuksan. Lumipas yung kagalakan, napalitan ng bago. Naalala mo ng unang-unang narinig mo yung mga katagang, you are hired. Tinanggap ka na sa trabaho. Naaalala mo yung pakiramdam ng saya na finally, hindi na ako nasa ilalim ng listahan ng mga jobless. Finally, ako ay kasama ng mga employed. Ngunit alam natin na lumilipas ang kagalakang dala ng bagong hanap buhay. Mula doon, mga kapatid, maaari mo ng dugtungan. Naalala mo nung unang-una kang sinagot ng iyong kasintahan. Hindi maiwari ang iyong kagalakan. Alin lang sa dalawa, hindi ka magkapagsalita sa sobrang kagalakan o daldal ka ng daldal na para kang nakahinom ng 2 boteng Hinebra. Alin man sa dalawa, malinaw na masaya ka. Pero ito'y kumukupas. Naalala mo, nung finally, sinabi ng iyong sinisinta, handa na akong magpakasal sa'yo, di kaya naman ay handa na akong pakasalan ka. Oh, yung galak ng paglalakad doon sa aisle, down the aisle.
Naalala mo na ang lahat ng mga all eyes on you. Ikaw ang pinakamagandang babae. At lalong-lalo naman kung yung naghihintay na iyong katipan ay iyak. Sino ba ito? Ito ba ang napangasawa ko? Alam mo na iniibig ka niya. Minsan nga parang kailangan nga yatang umiyak dahil malulungkot naman yung babae. Hindi ka man lang umiyak. Hindi ka man lang nagpakita na talagang ikaw ay totoong masayang-masaya. Isipin mo lang ang gastos, maiiyak ka na. Amen? So yan ang cue. Madaling umiyak sa araw ng iyong kasal. Magsuma kang mabilis. Habang lumalakad ang iyong pakakasalan. And yet ito'y lumilipas. Naalala mo nung una kang nagkaanak, yung kagalakang dala nito. At so on and so forth. Pero kagaya ng sinabi ko, nauubos ang lahat ng mga ito. Wala na pong alak. Wala na po. Naubos na po. Ang malungkot sa mga panahong kagaya noon, ano ang karaniwan nating sinasabi? Kaya kailangan ko ng bago. Kailangan ko ng bagong trabaho. Kailangan ko mag-aral uli. Merong professional na mag-aaral Hindi na natapos ng kaaral. Kailangan kong mag-asawa uli. Kinakailangan ko lumipat ng bahay uli. Kailangan ko ng bagong bahay, bagong sasakyan, bagong paligid, bagong this and bagong that. Mga kapatid, wala sa anuman. Kahit na sa mga inaakala mong magdadala ng bagong kagalakan sa iyo ang kayang magdala ng kagalakan. That's why we need Him. Kaya natin kailangan siya. Siya lamang, mga kapatid, siya lamang ang maaaring tumugon sa temporaryong kagalakan na kayang ibigay ng anuman sa sanlibutan. Para kang isang bata na humahabol sa plastic balloon. O even a better illustration would be yung bula ng sabon na ang laki-laki, ang ganda-ganda. At nung malapit mo nang mahawakan, nang dumaiti ang iyong daliri doon sa bula ng sabon ay pumuputok. O di kaya naman mga kapatid, para tayong kagaya ng isang kumakain ng matamis na bagay bago ang oras ng piging. Sinaksak mo ng sinaksak mo sa bunganga mo ang mga sitsirya, sinaksak mo sa bunganga mo ang mga matatamis na pagkain, kahit basyo ka, kahit sa totoo gutom ka, wala ka ng ganang kumain sa harapan ng kasaganaan na nasa iyong hapag. Mga kapatid, panahon po na ating kilalanin, wala sa anuman sa mundong ito ang pwedeng pumuno sa akin. Ang kailangan ko ay kaugnayan sa Kanya. Ang masabi ko na siya at ako ay iisa. And you know, ano mo mga kapatid, napakaganda ng ilustrasyon na ito. You must understand, kung babalikan mo ang lumang tipan, maraming panahong lumuluha, maraming panahong malungkot ang puso ng ating Panginoong Diyos bilang asawang lalaki. Bakit? Sapagkat sa maraming pagkakataon lumalayo sa Kanya ang bayang Israel na siya niyang katipan sa lumang tipan. Ngunit di na gayon sa panahon natin. Bakit? Sapagkat iniba niya ang pakikipag-ugnay sa atin. Ang sabi niya, ako'y sasa inyo kung papaanong kayo ay sasa akin. Hindi na tayo dalawa, tayo ay isa. Sa maraming pagkakataon, kahit na may dahilan para magalak, halimbawa ang aking may bahay,
Halimbawa ay oras ng kumain sa isang pagtitipon-tipon. Kung alam niya na hindi pa ako pwedeng kumain, sabi niya, hihintayin na kita. Sabi ko, mauna ka na. Hindi. Hihintayin kita. Kung kailan ka pwedeng kumain, doon lang ako kakain. Bakit? Hindi rin siya masaya kung hindi ako masaya. Mga kapatid, gayon ang kaugnayan natin sa Panginoon. Hindi siya papayag. Walang kulang sa ating Panginoon. Siya ang bukal ng lahat ng kagalakan. Ngunit hindi siya papayag na ikaw ay nasa basyong kalagayan. Patuloy kanyang aanyayahan sa kanyang sarili. Patuloy niyang aalisin ang lahat ng mga nagiging dahilan kung bakit hindi malubos ang iyong kagalakan. Kung bakit hindi mo magawang magdiwang ng totoong pagdiriwang. At hanggat hindi tayo dumarating sa ganong kalagayan ay hindi siya hihinto. At ang pinaka-ultimate na sagot sa bagay na iyan ay yaong sumunod na talata. Ang sabi po sa talatang 20, but the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. Ito po ay lumalarawan sa nalalapit na kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga panahong sinalita niya ito. Para niyang sinasabi, kailangan kong mamatay. Kinakailangan kong ibuwis ang aking sariling buhay. Sa panahong ako ay wawalay sa inyo sapagkat ako'y paroroon sa totoong dahilan kung bakit ako naparito, kayo ay magluluksa. Kayo ay mag-aayuno. Ngunit sa sandaling panahon lamang. Oh, brethren, siya isang mabuting asawa sa atin. Handa niyang gawin ang kahit ano para niya matiyak na ang ating kagalakan ay lubos. Mula diyan, ibinalik tayo sa pagpapaalala sa huling mga talata. Basahin po natin ang talatang 21 at 22. No man also seweth a piece of new cloth on an old garment, else the new piece that filled it up taketh away from the old, and the rent is made worse. And no man putteth new wine into old bottles, else the new wine that bursts the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will be marred. And if I would choose an appropriate title for this message, siguro ito yon. But new wine must be put into new bottles. Nang tayo po ay iniugnay ng ating Panginoon sa kanyang sarili, nagbabago na ang lahat sa atin. Bago na ang ating pagkakakilala. Oh, mga kapatid. Mula ngayon, hindi na siya tatawaging Miss Marites Valderrama. Nang siya ay naugnay sa akin sa pamamagitan ng tipan ng kasal, mula noon ay tinawag na siyang Miss Marites Valderrama Hernandez. Oh, kay gandang apelyido, Hernandez. Salamat na lamang at nakilala ng aking ama, ang aking ina. Dahil kung hindi, ang apelyido ng aking ina ay Trugo. May bago ng pagkakakilala, amen? Yung asawa ng yung aking pinsang lalaki, Trugo, nag-asawa ng
babae, taga Pangasinan. Ang babae nangangarap, pagka siya nag-asawa, maganda apelyido niya, dahil ang apelyido niya nung siya wala pang asawa ay Katugas. Ngunit tumibok ang puso niya sa isang Trugo. Kaya ang pangalan niya ngayon ay Trugo o Katugas Trugo. May bago ng pagkakakilanlan, may bago ng buhay, hindi na kagaya ng dati. Hindi na po pwede na kung kailan mo gustong umuwi, pwede. Hindi na po pwede do kung papaano mo gustong matulog, pwede. Hindi na po. Hindi na po pwede na kung ano gusto mong pagkain, pwede. Hindi. Mula ngayon, palaging ang pangunahin mong pagpapahalaga. Para ako nagkakasala, no? Mula ngayon, ang pangunahin mong pagpapahalaga ay yaong iyong sinisinta. Mga kapatid, walang pag-aalinlangan gayon ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo sa atin. Ang tanong, gayon din ba tayo sa Kanya? Binago ka na niya. Lumakad ka sa bagong buhay. Maraming salamat po aming Panginoong Diyos sa